Ganito yan ha. Kung inaakala mong mahirap sa'yo, mahirapan ka matuto bumasa ng Arabic, ay siyempre normal lang yan na halos lahat naman ng ginagawa natin kapag sa first time ay mahirap talaga. Kaya normal lang yun. At pasalamat tayo kung mahirap lang. Yung iba nga, maliban sa mahirap sa first time, masakit pa sa first time. Pero ito ay mahirap lang. Hindi na ito masakit. Pero, inshallah, gagawin ko very easy para sa'yo. Kaya, sabihin na natin na never ka pang nakakita ng Arabic alphabet. Pero, hindi ka aabuti ng 15 minutes ay mababasa mo ito, ipapabasa ko sa'yo. Kahit hindi ka pa marunong ng Arabic alphabet, mababasa mo ito. Basta, gamitin mong mabuti ang iyong bulayat para pagmasdan ang ginagawa ng kamay ko at gamitin mo rin ang iyong tampilong para pakinggan ang bawat sasabihin ko at aking pagpapaliwanag. Inshallah, gagawin ko very easy para sa iyo. Ito ay mim, ta, lam, nun. Yan. Mababasa mo yan mamaya. Basta, makinig ka lang. Ganito yan ha. Pansinin mo yung ganitong sign. Tandaan, kahit saan mo ito makita sa mga letra, ito ay sa taas ng letra at sa baba ng letra mo lang ito makita ha. At kapag sa taas ng letra mo makita, kahit saan ha, kapag makita mo ito sa taas ng mga letra ay basahin mo, magsisimula ka sa pangalan ng letra kung saan mo nakita. Papunta ka sa letra A kapag sa taas ng letra mo nakita. Papunta ka naman sa letra E kapag sa baba ng letra mo makita. Halimbawa, dito mo yan makita sa mim. Ang mim siya ang letra M. Kapag ilalagay ko dyan ay magsisimula ka sa letra M, papunta sa letra A. Kaya basahin mo ito na ma. Kasi sa taas Kapag sa baba naman ay papunta ka sa letter E, kaya mi. Yan, ganyan lang kasimple. Gawin nating dalawang mim. Itong isa, ilalagay ko sa taas. Itong isa ay sa baba. Kaya, pwede mo na yun mabasa na mami. Mami. Yan, ganyan lang kasimple. Ito naman ay dal. Ang dal siya ang letter D. Kapag ilalagay ko dyan ay siyempre, magsisimula ka sa letter D, papunta sa letter A. Kaya da. Kapag ganyan naman ay D. Gawin nating dalawang dal. Yan. Sa taas at sa baba. Kaya pwede mo na mabasa na daddy. Daddy. Yan. Ganyan ang kasimple. Kahit hindi ko na ipakita sa iyo ang lahat ng mga letra na 30 letter ang Arabic alphabet. Kung marunong ka mag-analyze, maisip mo lang yung sinabi ko na kahit saan ay gamitin mo rin ang pangalan ng letra kung saan mo nakita. Meron lang isa dito na hindi natin magagamit. Pero mamaya ipapakita ko. Halimbawa, isulat natin ay, halimbawa ito ay ha. Yan. Huwag muna tayo pinakatay. Sa part 2 lang tayo magpinakatay. Ito ha. Itong ha, siya ang letter H. Kapag ilalagay ko dyan ay ha. Kapag sa baba naman ay hi. Yan. Ito naman ay lam. Siya ang letter L. Kapag ilalagay ko dyan ay magsisimula ka rin sa letra L. Papunta sa letra A. Kaya la. O mabasa mo yan na hila. Hila. Ito naman ay kaf. Ang kaf, siya ang letter K. Kapag ilalagay ko dyan ay magsisimula ka rin sa letra K. Papunta sa letra A. Kaya ka. Tapos, alisin ko ito kaya i-adjust natin. Ito ay ilalagay ko dito kaya papunta sa letra A. Kaya ha. Ito naman ay sa baba, kaya papunta sa letter E, kaya li. Ha, li, ka. Yan. Halika. Yan. Yan. Ito yung sabi ko na letra na, ito lang, nag-iisang letra lang, itong hamza. Ang hamza ay, kapag ganyan ay wag mo sabihin na ha, sabihin mo yan na a. Kapag sa baba naman sabihin mo na i. Pareho sila ng alif. Ang alif ay ganun din. A kapag ganyan. I kapag sa baba. Itong hamza lang ang kakaiba ha. Huwag mong sabihin na ha or hi. Kagaya ng it's na ito. Kagaya ng ha na ito. Ito lang, nag-iisa lang. Ngayon, ito naman yung ganitong sign yan. Yung ganitong sign naman ay sa taas ng letra mo yan makita. At ito naman ay papunta sa letter U. Sa letter U. Halimbawa, dito mo makita sa mim.
sabihin muna mu. Yan. Yan. Kapag dalawang ganyan ay mumu. Yan. Yan. Ganyan lang. Halimbawa, dito mo makita sa ta. Ang ta, siya ang letter T. Kapag ilalagay ko dyan ay tu. Dalawang ta ay pwede mo na mabasa na toto. Toto. Yan. Ganyan lang ha. Yan. Ngayon, punta tayo dito sa isinulat ko kanina. Yan. Ito ay meme. Pinakatay na ito Ito ay meme. Siya ang letter M. Lagyan ko ng ganyan. Magsisimula ka rin sa letter M. Papunta sa letter A. Itong ta, siya ang letter T. Ilalagay ko dyan. Magsisimula ka rin sa letter T. Papunta sa letter A. Kasi sa taas Itong lam, siya ang letter L. Sa baba ko ito ilalagay. Kaya papunta ka sa letter E. Magsisimula ka rin sa pangalan ng letter L. Itong nun, siya ang letter N. Kaya ganito ang ilalagay ko. Kaya papunta ka sa letter O. Magsisimula ka rin sa letter N. Kaya kung hindi ako nagkakamali ay mababasa mo na ito. Yan. Alam mo na yan kung paano mo basahin. Dahil nandito na. Pinaliwanag ko na. Dagdagan ko pa dito. Yan. Ito ay alif. Lagyan ko ng ganyan. At saka itong kaf ay lagyan ko ng ganyan. Ganyan. Papunta sa letter O. Yan. Siguro mababasa mo na yan. Yan. Kaya, yan. Paano basahin yan? Yan. O di, tingnan mo, matalino ka nga talaga Nabasa mo rin pala.